Good morning mga kaibon o mga ka-lady fancier. For today's video nga pala ay pag-uusapan natin kung kailan ako naging supportive kay kaibon. Kung gusto mong malaman ng kwento na to, huwag mo kakalimutan subscribe, like, and click notification bell para lagi kang update sa mga video namin. Bale, yun na nga mga kaibon, no? Noon talaga, hindi talaga ako ganun ka-supportive talaga kay kaibon. Dumating ako dito na talagang nangangalapati na siya. Pero wala pa akong pakailam no na kung ano man yung gusto niya na bahat. Kung mag-aalaga man siya o ano. Hanggang dumating sa punto mga kaibon na madalas na kaming nag-aaway. At ang dahilan nga ay itong mga kalapate. Dumating pa sa punto na pinamili ko pa siya kung kami ba o yung kalapate. Yan, may mga ganyang naganap. May mga ganyang pangyayari sa pag-aaway namin. Bali noon kasi mga kaibon, ang trabaho lang kasi talaga ni kaibon ay gumagawa lang ng tsinelas. Di pa siya nagtatracking noon, di pa siya construction noon. Basta nag-start siya sa pag-tsinelas. Alam nyo naman na kapag gumagawa ng tsinelas ay hindi naman talaga ganun kalakihan talaga ang kita. Ngayon, lagi na kami nagkakagalit kasi nga may isa na kaming anak. Ang gusto kong mangyari, mag-focus na lang siya sa pagtatrabaho para hindi kami na-short minsan sa financial. Kasi minsan, hindi talaga may iwasan minsan na hindi siya magbibigay ng suporta para sa kalapate. Pagkain, vitamins. Ako nga walang vitamins pero kita nyo naman ang kalapate may vitamins. Kaya kung minsan nagkakagalit kami tungkol sa financial kasi nga ang liit-liit na ng kinikita niya pero nagbibigay pa rin siya sa mga kalapate. Mauobliga kasi nga kawawa naman din kung hindi nga papakainin. Ayun, madalas talaga na magkagalit kami na talagang ang dahilan ay yung kalapate. Bale nag-start nga pala sila Kaibo at si Kuya Arthur na magkalapate ay since 2011. Ang pagkakaalam ko na ang club name pa noon ay GCPC bago siya maging GRPC. 2011 yun mga kaibon. Since 2011 to 2017, talagang walang nangyari. Hindi man lang nakatikim kahit minsan ng panalo. Kaya halos naging madalas talaga yung pag-aaway namin noon. Na humantong pa sa punto na sabi ko sa kanya, itigil mo na yan, lumubay ka na dyan. Hayaan mo na lang na si Kuya Arthur na lang yung magkalapate kasi nga hindi nga niya kayang suportahan yung pagkakalapate. Kasi talaga napakaliit lang talaga ng kinikita niya. Biruin nyo mga ka-lady fancier. Since 2011 to 2017, walang nangyari. As in, puro gulong. As in, puro bunot lang kami ng pera. Wala din namang napapala. Alam niyo yun, yung di man lang manalo-nalo kahit maliit na halaga. Tiniis ko, inunawa akong pilit. Kasi yun yung lagi niya sa akin sinasabi na hindi pa kita kilala, hindi pa tayo, talagang nangangalapati na ako. Kaya parang mahirap para sa kanya na talagang agad iputulin ko, agad mawala sa buhay niya yung pangangalapate. Kasi talagang yan na talaga ang hilig niya. Sinabi din niya sa akin na kung iintindihin ko siya, kung uunawain ko yung hilig niya, maiintindihan ko siya. So ginawa ko ngayon mga ka-lady fancier. Inintindi ko siya. Inunawa ko kung ano yung hilig niya. Kaya nga sa tagal ng taon na yun, talagang yung inis, galit minsan, at talagang di talaga mawawala sa akin. Pag nagkakagalit kami, hindi niya ako sinasalubong din ng galit. Kalmado lang yung salita niya, sinasabi niya sa akin na, hayaan mo lang, balang araw, papabor din sa amin ang panahon. Masasaan ba at mananalo din kami. Hanggang sa nag-upgrade yung trabaho niya, nawala siya sa pagchichinelas. Naging construction naman siya. Karoon sila ng project sa malayo. Sabi niya sa akin, Mrs. paano ba yan? Mapupunta ako sa malayo. Sino mag-aalaga ng mga kalapate?
Eh syempre din, no choice na ako na kahit sa tagal ng taon na puro sila gulong, wala silang panalo. Sabi ko, may magagawa pa ba ako? Kaysa naman ka ako, pigilan kita, di ka ako mawalan ka ng trabaho. Paano naman tayo? Kaya sabi ko, sige, turuan mo na lang ako kung ano ba yung mga dapat gawin. Kasi iba-iba mga ka-lady fancier yung binibigay na pagkain para sa mga kalapate. Hindi pa talaga ako ganun ka-suporta sa kanya. Kaya one time na may nangyari, sobrang inis ko kasi hindi nga ako supportive sa kanya. Nung time na magpapakain ako ng kalapate, paglagay ko ng kutsara, kasi sa kutsara kami nagtatakan ng pagkain, nadunggol ng isang kalapate yung kutsara. So si pagkain hindi nasalo dun sa kakanan, natapon ng pagkain. Sa sobrang inis ko, nakaltukan ko yung isang kalapate sa ulo. Oh, mga kaiban, kinaltukan ko sa ulo talaga yung kalapati ng kutsara. Tapos parang natakot din ako kasi alam niyo yung naging nangyari sa kalapati. Nahilo siya na para siyang bubuwal. Kaya sabi ko, hala, huwag kang mamamatay. Sabi ko, sorry na, hindi ko na uulitin sa susunod. Dumating ang taon na 2018. Ayun mga kaibon, first time nilang nanalo. Nanalo sila. Ang laban yata nun is South. Kaya meron silang pauwi nun sa Calbayog. Kaya meron silang ibon na tinatawag na Calbayog kasi nga dun nga hinagis. Tapos nasundan pa yun mga kaibon ng 2019. Bali summer race yun. 2 ibon yung nanalo nila. At mga nag-super set winner din sila. 2020, nanalo ulit sila. South ulit yung naging laban, bali 2 ibon ulit yung nanalo. Bali ipakikita ko na lang din dito yung video na nakapagpauwi sila nun. 1-8. Di mo. Kanina sana, no? 9-4-4. Panginoon, salamat. Isang live na. Isang live na po tayo. I-checker, yung brown na lang, wala pa. Brown na lang po, naka-color siya. Pagkakaalam ko, Katbalogan. Yung isa nag-daybird, tapos yung isa day 2 na umuwi. At parehas na live, nag-super set winner din parehas. Nag-2021, ang laban ulit nun ay summer race. Ayan, kung natatandaan nyo sa mga previous video ni Kaibon, yun na si Japan. Yun na si Japan Hormones na tinawag niya. Naka-complete clacking din yun. Nanalo ulit sila. Kung natatandaan nyo, si 305. Sayang na nga lang, kasi nung final, hindi na umuwi si 305. Pero kahit papano, may iniwanan pa rin siya na panalo kila Kaibon. Tapos yun, nasundan ulit yun ng summer race 2023. Yun na nga si Baltec. Ayan, kilala nyo yun. Yun yung nag-survivor sa Bigan. Tapos, ayun mga kaibon, simula nang nakakaranas na kami ng panalo, simula nung nabibigyan na kami ng pera ng mga kalapate, sa tuwing makakahawak ako ng pera na nanggaling sa ibon, nasasabi ko na, wow, ganito pala kasaya, ganito pala kasarap yung feeling na kalapate bibigyan ka ng ganitong halaga. Na simula 2018 hanggang 2023, sunod-sunod yon mga ka-lady fancier na kahit papaano ay nananalo sila, na hindi sila nababasyo. Na napaisip nga ako no na totoo pala yung sinasabi ni Kaibon na malay mo sa susunod kami naman ang makachamba. Nanalo din sila noon, magla-lockdown. Sinalo kami ng ibon na yon. Nanalo yung ibon na yun sa South. Kaya napaisip din ako na suportahan kita. Ayun mga ka-lady fancier, simula nang nananalo na sila Kaibon, kumbaga sumuporta na ako kasi nakakita ko, napatunayan ko na hindi pala puro gastos lang ang mangyayari sa kalapate. Bagkos bibigyan ka rin pala ng saya, karangalan at higit sa lahat, pera. At saka magaling din kasi yung naging strategy ng magkapatid. Yan nga, si Kaibon at si Kuya Arthur. Napakagaling ng naging banding nilang magkapatid. Kasi isipin nyo, magkapatid sila, talagang nagsosoportahan sila.
Kaya din siguro hindi ko siya maawat-awat sa pagkakalapate. Kasama din niya sa hilig yung kapatid niya, si Kuya Arthur. Pakalaking tulong niya kasi kung minsan pag walang pinansyal na kayang isuporta si Kaibon, siya lang ang sumasagot. Kaya napakaganda ng kombinasyon nilang magkapatid. Napakaganda ng naging hilig nila. Ang ganda ng naging tandem nilang magkapatid. Kasi talagang nagsusuportahan sila sa isa't isa. Kaya ako, mga ka-Lady Pansin, nagpapasalamat ako na nahilig sa kalapate yung asawa ko. Kesa naman sa ibang bagay siya mahilig. Napaisip din ako na susuportahan na kita. Hindi lang tuwing magkakapera sa kalapate, hindi lang tuwing mananalo. Sabi ko nga sa kanya, manalo matalo, hindi. Susuportahan kita. Kaya ayon mga kaibon, naging parte na din ako ng pangangalapate nila. Lahat ng kaya kong ibigay na suporta sa kanya, talagang ibinibigay ko sa kanya, sa kanilang magkapatid. Alam nila yan kung gaano kasuporta na sa kanila. Pag magpupuling sila, matataon na meron silang biyahe. Kami ng ate ko yung nag-aabang dito sa loop, kami yung nagtetext. Lahat na ituro na nila sa amin. Ang dami na naming natutunan. Kaya ayun mga kaibon. Yun na nga, naging supportive na ako talaga nung nakakaranas na kami ng panalo. Kaya sa mga tulad kong misis na may asawang nangangalapate, huwag natin silang awayin. Suportahan natin kung gaano natin sila kamahal. Ganun din dapat natin mahalin kung ano yung hilig nila. Kasi nga, kung hindi natin sila susuportahan, wala silang magiging gana sa kung ano ang hilig nila. Hanggang dito na lang po tayo. Salamat!